Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa water baptism. At ang ating video na gagamitin para ma-analyze mga kaibigan ay recorded po ito ni Ian Akda. Ang ginagamit po niyang bautismo ay ang paglulubog sa tubig na pagbabautismo. Mga kaibigan, ang bautismo na lubog sa tubig ay sinasabi ko na po sa mga ibang video uploads ko na yan po ay maling pagbabautismo dahil yan po ay tungo sa kamatayan. At ang bautismo naman po na ibinubuhos na tubig sa binabautismuhan ay yan ang tamang bautismo sa tubig tungo sa buhay na walang hanggan, at yan ang bautismo sa tubig sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ngayon po mga kaibigan, may katanungan po dyan na kailangan daw po ba ang bautismo sa tubig upang maligtas? Kailangan po yan sapagkat nakalagay po sa John 3:5 na ganito po ang nakasulat. Babasahin po natin mga kaibigan. Ganito po ang nakasulat sa John 3:5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kababayan, ang nagpapatunay na kailangan po ang bautismo sa tubig, sapagkat yan po ang unang pagkapanganak sa Espiritu Santo. Kailangan po yan mga kababayan. Ang binabanggit po na bautismo ay ang bautismong tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi po yan yung bautismo na lubog sa tubig. Mamaya po mapapanood po natin na ginamit ni Ian Akda yung talatang Roma 6:4. Doon ko po ilalagay yung reaction ko tungkol sa bautismo na iyan. Mga kababayan, atin pong panoorin ang video ng buo. Diretsuhin po muna natin panoorin yan mga kababayan. Pagkatapos ay pupunta po tayo sa susunod na segment ng video ay i-analyze naman po natin yung kanyang video. Sa puntong ito mga kababayan, panoorin po natin muna yung kanyang buong video dahil ano lang po naman yan, 10 minutes lang po yan, kaya tiyagain na lang po natin panoorin muna. Pagkatapos po ang kasunod ay yung pag-a-analyze natin at paglalagay ko naman ng aking reaksyon tungkol doon sa kanyang mga binanggit at sinasabi tungkol sa bautismo mga kababayan. Simulan po natin. Kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao? Yan yung tatalakayin natin sa video na ito. Bago natin sagutin ang katanungan kung kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao, tignan muna natin at alamin kung ano nga ba yung bautismo sa tubig o yung tinatawag natin na water baptism. So ngayon, bakit nga ba kailangan bautismuhan yung tao sa tubig? Ano yung dahilan nito? So una po mga kapatid, upang gayahin natin yung Panginoong Kristo. Kung siya nagpabautismo, dapat tayo rin po bilang mga tagasunod niya, dapat magpabautismo rin po tayo sa tubig tulad ng ginawa niya. Mark chapter 1 verse 9. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. So malinaw po ang Panginoong Kristo nagpabautismo. So wala pong masamang magpabautismo sa tubig dahil ang Panginoong Kristo mismo pinakita niya na siya po ay nagpabautismo. At bukod po dyan mga kapatid, ang pagbabautismo sa tubig, ibig sabihin po niyan, tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoong Kristo. Dahil ang pagbautismo sa tubig po, yan po ay utos ng ating Panginoong Kristo. Matthew chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So malinaw po mga kapatid, ito po ay ginawa ng ating Panginoong Kristo at the same time ito po ay inutos niya hindi lang po sa mga alagad
kundi sa atin din po na naniniwala sa Panginoong Kristo at nananampalataya sa Kanya. Kapag ikaw ay binautismuhan sa tubig, nangangahulugan yan na pinapakita mo sa publiko o sa mga tao na ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Kristo. Pinapakita mo rin sa mga tao na sinusunod mo yung turo ng Panginoong Kristo. So once na binautismuhan ka, nagre-representa yan or nagpapakita yan na ikaw ay na kay Jesus na. So pinapakita mo to sa buong mundo, sa lahat ng mga tao na kapaligid sa'yo, na ikaw ay Kristiyano na, tagasunod ka na ng Panginoong Kristo. So yung pagbautismo sa tubig, ibig sabihin yan, pinapakita mo yung desisyon mo na ikaw ay sumunod na sa Panginoong Kristo. At sa pagsunod mo sa Panginoong Kristo, syempre, sinasabi mo rin na wala nang balikan. Kumbaga, no turning back once na ikaw ay sumunod sa Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoong Kristo, hindi lang natin tinatago yan. Dapat pinapakita natin yan. Dapat maging proud po tayo sa mga nakapaligid sa atin na tayo ay tagasunod ng Panginoong Kristo. So ang pagbautismo po, nangangahulugan niya na tayo ay patay na po sa kasalanan. At tayo po ay inilibing na kasama ng Panginoong Kristo at bubuhayin magmuli sa panibagong pagkatao na po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Colossians chapter 2 verse 12. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kapag ang isang tao po ay nabautismuhan sa tubig, yan po ay nagpapatunay na siya po ay bago na. Bagong nilalang na po siya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Hindi na po siya yung dati. Romans chapter 6 verse 4, sa makatuwid, tayo ay namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Malinaw po mga kapatid na napakahalaga talaga ng pagbabautismo sa tubig. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at talagang nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, napakahalaga po na gawin po natin ito. So ngayon maaaring tatanungin mo, bakit kailangan pa sa tubig bautismuhan? Meron pa bang ibang paraan ng pagbabautismo? Bakit kailangan involve ang tubig? Una mga kapatid, sa tubig binabautismuhan yung tao kasi ang Panginoong Kristo sa tubig din po binautismuhan at nilubog po siya sa tubig. So yun po yung nakita nating paraan ng pagbabautismo sa tubig. So wala na pong ibang paraan. Sabi nga sa Matthew chapter 3 verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Nakita naman po natin sa pagbautismo sa Panginoong Kristo, siya po ay nilubog kasi umahon po siya. Sa pamamagitan po ng pagbautismo sa Panginoong Kristo, yun po yung nagpapakita na dapat ganun din pong klaseng pagbautismo yung dapat gawin ng mga Kristiyano. At kung babasahin din po natin yung New Testament at yung ilang mga pagkakataon doon, makikita po natin yung mga binautismuhan po, nilubog po sila sa tubig. So dapat po, ganun din po ang ating gawin. Dahil yun po yung sinasabi ng Bible. So susundin lang po natin yun. At higit sa lahat mga kapatid, kaya sa tubig, pinabautismuhan yung tao. Kasi po, ang ibig sabihin po ng baptize, kung babalikan po natin yung original word o yung root word ng baptize, ibig sabihin po niyan, to immerse in water or to dip. Ibig sabihin, ilulubog ka talaga. Yun yung ibig sabihin ng baptize. Kaya natin sinabing bautismo dahil yung salita niya mismo, ibig sabihin yun, paglubog sa tubig. Yun po ibig sabihin ng bautismo. Kaya po natin ginagawa ito sa tubig. So mga kapatid, ang pagbautismo po sa tubig, hindi po ito tradisyon lamang or ginagawa lang ng mga tao dahil nakasanayan lang. Wala pong ganun. Ito po ay mismong sinasabi ng Bible at utos po ng ating Panginoong Kristo. Kung paano gawin, sinabi niya po kung paano gawin to. Pinakita niya sa atin kung paano gawin. So dapat po, ito po ay sundin po natin bilang mga Kristiyano. Kung titignan po natin yung mga unang mananampalataya, yung mga unang Kristiyano na nanampalataya sa Panginoong Kristo, sila rin po kasi mismo ay nagpabautismo. Patunay po yun na sila ay talagang nanampalataya sa Panginoong Kristo. Acts chapter 18 verse 8. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. So ayon po sa binasa po natin, ang pagbautismo o yung paglubog po sa tubig, yan po yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas na. Once na binautismohan ka sa tubig, ibig sabihin yan, sinasabi mo sa mga tao na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at dahil sa Panginoong Kristo. Yun po yung main reason kung ba't nagpapabaptize ang isang tao. So mga kapatid, ito po yung malinaw, ito po yung sagot sa tanong kung kailangan pa ba ng bautismo para maligtas ang mga tao.
So mga kapatid, hindi po kailangan magpabautismo para maligtas ka. Malinaw po, magpapabautismo ka kasi ligtas ka na. Yun po yun. Pero yung pagbautismo sa tubig, hindi po yan yung magliligtas sa'yo. Ang pagbautismo sa tubig, hindi po yan requirement para maligtas ka o mapunta ka sa langit. Wala pong sinasabi yung Bible na kailangan mo magpabautismo para maligtas ka. Alam naman po kasi natin mga kapatid na ang paraan lang para tayo ay maligtas ay sa pananampalataya po natin sa Panginoong Kristo. Wala na pong iba. Hindi po bautismo o kung ano man po. Sabi po dito sa Acts chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So malinaw po mga kapatid, tayo po ay naligtas at maliligtas ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Wala na pong iba. Ngayon itong bautismo po, ito po ay simbolo lamang po na tayo po ay niligtas na. At tandaan din po natin, ang pagbautismo sa tubig, hindi po ito nililinis ang mga kasalanan ng mga tao. Ang naglilinis po sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Kristo, ang kanyang dugo, hindi po yung bautismo sa tubig. Simbolo lamang po to na tayo po ay nilinis na ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito ay pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Simple lang po mga kapatid, kaya po tayo ay binautismuhan dahil po sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay, at higit sa lahat sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung dahilan kung ba't tayo binautismuhan. Babalik at babalik din po sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa kung ano pa man pong mga bagay. Ngayon po, kung titingnan nga po natin, kung ang bautismo, kailangan yan para maligtas ka, hindi sana po itong kriminal na katabi ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya naligtas. Alam naman po natin, itong kriminal na katabi ng Panginoong Jesucristo, makasalanan po siyang tao at higit sa lahat, hindi po siya nabautismuhan. Pero dahil nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo, naniwala siya sa Panginoong Jesucristo, sinabi ng Panginoon na isasama siya doon sa paraiso or sa piling ng Diyos. So nakita po natin, ang pananampalataya lang po talaga yung magliligtas sa tao. Pero syempre mga kapatid, mahalaga pa rin po talaga yung bautismo. Kasi nga po, pagkatapos mong maligtas, kailangan pakita mo sa tao at sundin mo yung utos ng Diyos na dapat magpabautismo ka. Kasi po, dito po sa kaso ng kriminal na sinasabi ko nga po sa inyo na namatay pero nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at napunta sa paraiso, wala na po kasi siyang pagkakataon na bautismuhan. Pero ligtas po siya. Pero kung tayo po, meron po tayong pagkakataon na magpabautismo at sinasabi nga po natin na nampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, magpabautismo po tayo. Kailangan po natin yan. So bilang mga Kristiyano po, ang bautismo po dito sa tubig, ito po ay step lamang po sa ating buhay pananampalataya. Kung ang unang step, tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, mananampalataya tayo sa Kanya, pagkatapos nun ano na. So may next step doon. So isa sa step na gagawin po natin is yung pagbautismo sa tubig. Pagpapakita po na tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo sa publiko. Ngayon mga kapatid, kung iniisip mo ngayon, ikaw ay nananampalataya na sa Panginoong Jesucristo at hindi ka pa nababautismuhan, okay lang po yan. Kayo po ay ligtas na dahil sa pananampalataya niyo sa Panginoong Jesucristo. Ngayon kung may pagkakataon po na kayo ay mabautismuhan, mas maganda po kayo po ay mabautismuhan sa tubig. So mga kapatid, yun lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po nalinawan kayo patungkol po dito sa bautismo sa tubig. At nawa nga po, nakita nyo na yung bautismo po, hindi po ito yung magliligtas sa atin. Hindi po ito kailangan para maligtas tayo. Ang bautismo lamang po ang nagsisimbolo at nagpapakita na tayo ay ligtas na. So salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Salamat po sa inyong suporta. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo. Napanood na po natin ang video ni Ian Akda. Ngayon po ay hihimay-himayin naman po natin ngayon at i-analyze po natin ang mga maling mga sinasabi po niya tungkol sa bautismo. Sapagkat ang bautismo po ay napakahalaga sa kaligtasan. Yan po ang title ng ating video ngayon na kailangan pa ba ang bautismo sa tubig para sa ating kaligtasan. Kailangan po yan sapagkat yung binasa po natin kanina nasa John 3:5 ay kailangan mabautismohan ang tao sa tubig at sa Espiritu Santo upang makita niya ang kaharian ng langit. Ngayon po mga kababayan, simulan po natin ang video at i-analyze po natin dahil ang mga ganitong klase ng katuruan ay maililigaw po tayo mga Pilipino mga kaibigan.
Ang mga aral po na namamana nila, napapag-aralan nila sa mga eskwelahan ay pare-pareho po yan mga kaibigan. Hindi po nila ginamitan ng pag-unawa sa pagbabasalina ng Biblia, kundi kung ano ang itinuturo ng mga paaralan na iyan ay yun na lang po ang kanilang sinusundan. Samantalang kapag basahin po ninyo ang Biblia mga kababayan ay mauunawaan po ninyo ang aking mga sinasabi. Ngayon, kung hindi po man masyadong maliwanag ang pagkakapapaliwanag ko ngayon ay malamang po sa mga susunod na mga video ay mauunawaan po natin ito. Atin pong sisimulan ngayon ang pag-analyze sa video ni Ian Agda mga kaibigan. Kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao? Yan yung tatalakayin natin sa video na ito. Bago natin sagutin ang katanungan kung kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao, tignan muna natin at alamin kung ano nga ba yung bautismo sa tubig o yung tinatawag natin na water baptism. So ngayon, bakit nga ba kailangan bautismuhan yung tao sa tubig? Ano yung dahilan nito? So una po mga kapatid, upang gayahin natin yung Panginoong Kristo. Kung siya nagpabautismo, dapat tayo rin po bilang mga tagasunod niya, dapat magpabautismo rin po tayo sa tubig tulad ng ginawa niya. Mark chapter 1 Narinig po natin ang sinabi niya mga kaibigan. Kailangan pa ba ang bautismo sa tubig o water baptism? Ngayon, bago daw po niya sagutin ay kailangan malaman natin kung ano daw yung ating sinasabing water baptism. Ang picture po na inilagay niya mga kaibigan ay bautismong paglulubog sa tubig. Ngayon, ang bautismong paglulubog sa tubig na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo ay kailangan daw po nating gayahin. Ang sa kanya po ay wala pong halaga ang water baptism kundi kailangan gayahin. Dito po sa aking Church of God Born Again Christians, ang bautismo sa tubig po na iyan ay ibinubuhos na tubig sa binabautismohan na may mga kasamang tamang salita mula sa Diyos. Ngayon mga kaibigan, ang ini-introduce niya na bautismo ay bautismong paglulubog sa tubig. Ang masasabi ko po dyan mga kaibigan ay nangyari po ito, ginanap, tinupad po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang purpose? Yun po ang ating aalamin. Ano po ang kahulugan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan ni Juan Bautista sa ilog Jordan? Ganito po. Ang bautismo sa bagong tipan ay bautismong mabubuhos na tubig sa binabautismohan. Yan po ang ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo na instruction doon sa tagpo sa hapunan ng Panginoon. Nung tumanggap po siya, kumuha siya ng saro at yun ay sinabi niya sa mga alagad na yun ang tipan. Sa bagong tipan ay ang kanyang dugo na mabubuhos dahil sa marami at sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan. Basahin po natin sa Mateo mga kaibigan. Ito po ay mababasa sa Mateo 26:28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Yan po yung nasa saro, tubig. Na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ayan po ang nagpapatunay na binibigyan niya ang mga alagad ng instruction na pagkatapos po nito, banal na hapunan na po yan eh. Ang kinabukasan po niyan ay ipapako na siya sa krus. Tandaan po ninyo yan mga kababayan.
Kinabukasan po yan ay ipapako na siya sa krus ng bandang tanghali. Tapos, Biyernes po ng hapon yon, malalagutan na po siya ng hininga. Kaya po idinugtong niya sa 29. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na iinumin kong panibago sa mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Mauulit po yan. Saan? Kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Doon po yung lugar kung saan maboborn again ang isang tao. Ito po ang kondisyon niyan. Dito po sa lupa, meron pong bautismo na ipinapakilala ang ating Panginoon Jesucristo sa oras na yaon, na kailangan ang bautismo sa tubig ay masundan, masampalatayanan natin dito sa lupa upang magiging makasalo natin ang Panginoong Hesukristo sa kaharian ng kanyang Ama. Doon po yung lugar kung kailan maborn again ang isang nakapagsimula dito sa lupa na isang born again Christian. Yan po yan. Kung bakit pangalan ang born again Christian, iniaagapay po yung iba na yan, yung indinudugtong po yan sa Church of God para maging Church of God, born again Christians. Yan po yan. Mababasa po natin yan sa Ecclesiastes 7. Basahin po natin. Ganito po ang ating mababasa sa Ecclesiastes 7, mga kaibigan. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang engkwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Dalawa po yan. Mabuting pangalan, mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. Pangalan po ang tinatapik ng Ecclesiastes 7. At ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Dito po, ang ating nakitang tagpo kanina, bago may pako sa krus ang ating Panginoon Jesucristo, ay hapunan ng Panginoon. Nung kumuha siya ng saro, dito na niya ibinigay yung final na utos. Ipinakita na niya po sa mga tao, sa mga alagad, na sa sarong ito, ayan po yung kanyang dugo. Kaya napakahalaga po yung bautismo na iyan, kasi yan po ang unang pagkapanganak sa Espiritu Santo. Dahil yung binasa po natin kanina doon sa Mateo, na iinumin niya uli sa pangalawang pagkakataon sa harapan ng kaharian ng kanyang Ama, na kasalo ang mga magtatagumpay dito sa lupa. Ngayon, mga kaibigan, kaya po tayo napunta sa Ecclesiastes upang malaman natin na ang pangalan ay mahalaga sa kaligtasan. Ganito po ang nangyari kung bakit Church of God, Born Again Christians ang pangalan ng grupo kung saan ako nakaanib. Basahin po natin sa 27 ng Ecclesiastes pa rin. Narito, ito ay aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kabuuan. Yan po, kung bakit ang born again Christians ay inaagapay sa Church of God upang matagpuan yung kabuuan ng pangalan.
Yan po ang Ecclesiastes 7. Basahin po ninyo. Marami po dyan pampaalsa na salita. Ngunit, kunin po ninyo pinakamahalagang talata niyan. Mula dun sa pangalan hanggang matapos ang Ecclesiastes. Hanggang 29 lang po yan. Pangalan po ang makukuha natin yan sa buong Biblia. Sa 28 ng Ecclesiastes 7, na hinanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan, ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Yun po, etong 28 na ito ay nagpapahiwatig na po kaagad na ang babae ay hindi niya nasumpungan dyan sa napakaraming babae na nakilala niya. Sapagkat ang pangalan, ang hinahanap dito ay babae, ngunit isang relihiyon. Isang religion yan, mga kaibigan. Narito sa 29. Ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Yan po ang nagpapatunay na napakaraming pangalan. Napakaraming pangalan ang ginawa ng mga tao na nagre-religion. Ngayon, balikan po ninyo ang Ecclesiastes 1 to 29. Pangalan po ang nakalagay po dyan, mga kababayan. Ngayon, balikan po natin ang Mateo upang mapagdugtong po natin yung ating tinitingnan na bautismo. Nandito po kasi, mga kaibigan, sa Ecclesiastes yung pangalan. Dahil yung tamang pangalan ay may kaligtasan po yan. Sa tamang pangalan ng iglesia ay may kaligtasan po yan. Ang mababasa po natin sa Mateo na karugtong ng ating video, mga kaibigan, ay tungkol sa bautismo na nababasa po sa Mateo 26:28. Basahin po natin, mga kaibigan. Ganito po ang mababasa natin sa Mateo 26:28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Yan po yung bagong tipan. Ang pagliligtas po kasi ng ating Panginoon Diyos magmula sa bagong tipan ay sa pamamagitan na po ng biyaya. Ang biyaya po binabanggit ay ang tamang bautismo. Kapag nakasampalataya ka, nakasunod ka ng tama sa pamamagitan ng tamang bautismo, yan po yung tinatawag na biyaya. Yan po ay regalo, kaloob na walang bayad. Bautismo po yan, mga kababayan. Ano yung tamang bautismo? Matatagpuan po natin yan dito sa Church of God, Born Again Christians. Ngayon, lahat po, buong daigdig po sa ngayon ay ang pagkaunawa po, naintindihan po nila sa bautismo sa tubig ay puro yan paglulubog. Meron lang pong isang samahan na bumabautismo ng ibinubuhos na tubig, subalit ang kamalian po nila ay yung salita na nakalakip doon sa bautismo sa tubig na iyan. Ang tinutukoy ko pong relihiyon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, na ang tawag natin dyan ay Katoliko. Ang bautismo po nila na ibinubuhos ay tama. Ang pagbabautismo po nila ng sanggol ay tama rin. Nakalagay po sa Biblia yan. Ang mali lang po sa kanila ay yung in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan po ang mali. Na ginaya naman po lahat yan ng religion.
Ang nangyari po mga kaibigan, lahat po sila ngayon ay nagkamali sa pamamagitan ng bautismo na napakahalaga po yan sa kaligtasan ng tao, sapagkat ang tamang bautismo ay yan ang unang pagkapanganak sa Espiritu Santo. Nababasa po yan sa 3 kapitulo ng Juan. Pero sa ngayon po, dito muna tayo sa dugo ng tipan. 26-28 ng Mateo, sapagkat ito ang aking dugo. Dugo. Dahil sa lumang tipan, dugo ang ginamit ng mga hayop. Ngayon po, dugo ni Kristo. Ano po yung dugo ni Kristo? Hindi po yung dugo na kulay red. Hindi po yun. Ipinapakita po niya dyan, nasa saro. Tubig inumin. Malinis na tubig. Tubig inumin po yan. Malinis. Hindi po yan kasing dumi o kasing ng mga bathtub, drum, ilog, sapa, dagat. Mali po yun. Dito po, ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo ay nasa baso. Ang baso ay lalagyan ng malinis na tubig kasing linis ng inumin. Nakalagay po dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan ay nasa saro, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya po, kapag nabautismuhan po kayo ng isang basong tubig na malinis, na malamig, yan po yung tamang bautismo na ikakapagpatawad ng mga kasalanan. Ngayon, sa 29 ng Mateo 26, datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon, hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa harapan kaharian ng aking Ama. Yan po, panibago. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay bumabautismo sa Espiritu Santo sa ikalawang langit. Doon po nagaganap ang pagka-born again, pagkapanganak muli sa pamamagitan niya. Maliwanag po ba? Ang pagiging born again ay sa ikalawang langit. Lahat po dito sa lupang ito nagkamali na sa bagay na yan, na sinasabi nila dito pa lang sa lupa na born again na. Hindi po totoo yan. Hindi po maboborn again. Wala pong kaligtasan yung mga nagsasabing dito sa lupang ito ay na born again na sila. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan po, born ka dito, born first ka dito sa lupa ng tamang bautismo, born again ka naman sa langit. Yan po ang totoong kahulugan ng born again. Ang paksa natin ngayon mga kaibigan ay bautismo sa tubig. Tama po yung bautismo na yan para ma-firstborn ka, ma-born first ka in the Holy Spirit. Nakalagay po dyan sa John. Basahin po natin. Simulan na lang po natin ang pagbabasa sa John 3. Ganito po ang nakasulat para maintindihan po natin mga kaibigan. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yun, pagkapanganak muli. Saan po yan mga kaibigan? Sa langit.
sa ikalawang langit. Ang kausap po niya dito ay si Nicodemo. Sa 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? O nagtanong si Nicodemo, makakapasok pa ba yung ipinanganak na para ipanganak muli? Sa 5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayun, pagka nakuha mo pala yung pagkapanganak sa tubig, yun na nga po yun, bautismo sa tubig. At sa espiritu, sa pangalawang langit, yun, makakapasok ka nga po sa kaharian ng langit. Yan po pala ang tunay na kaligtasan na dapat nating hanapin, mga kababayan, mga born again dyan. Ituloy po natin. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Hindi mo pwedeng pagdugtungin as ipanganak ka una sa nanay, tapos idugtong mo yung ipanganak ka sa Espiritu Santo. Mali. Karamihan dito, buong daigdig na po ang sinasabi nila, yan daw ang pagkapanganak una, pagka born again. Mali. Pati si Brother Eli Soriano, lahat ng religion sa Pilipinas, mga kaibigan, mali sila. Sapagkat ang pagkapanganak sa laman ay laman nga. Hindi pwedeng espiritu yan. Ang pagkapanganak sa espiritu ay espiritu nga. Yan na po yung bautismo sa tubig. Pagkapanganak sa espiritu. Yan na nga po yung nakasulat dito sa 3:6 ng Juan. Ngayon, asaan yung pagkapanganak muli, pagka born again? Nandun sa ikalawang langit kay Panginoong Hesukristo. Siya po ang gaganap mismo. Bakit doon pa? Siya po kasi ang nakakatarok ng puso. Siya po ang nakakatarok ng espiritu ng tao. Pag-akyat ng espiritu mo, malalaman niya kung tamang bautismo ka ba o maling bautismo ka. Yung tamang bautismo lamang po ang may karapatang ma-born again. Yung maling bautismo dito sa lupa, walang karapatang tumanggap ng pagka-born again sa langit. Nabasa po natin sa Lucas at sa Mateo, iinumin niya yung katas ng ubas sa panibago sa harap o sa kaharian ng Ama. Ngayon, mga kababayan, kung hindi man sapat ang aking pagpapaliwanag, kung kulang po, nabitin po kayo kasi hindi po ako nag-aral sa paaralan tungkol sa bagay na ito. Hindi po ako nag-aral sa paaralan o kaya nag-aral pagiging manggagawa, ministro. Lahat po yan, wala po akong pinaglingkuran na ganyan. Kaya ako po ay mahinang magpaliwanag na kung ano man po ang inaabot ko na kaalaman para pag maipaliwanag ng kaunti man sa inyo, mabuksan lang ang topic na ito sa inyong mga mata, sa inyong pandinig, ay sapat na po palagay ko sa akin. Bahala na po kayong magdagdag. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Kapag napatunayan yung tama ang sinasabi ko, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Hanapin ninyo ang tamang bautismo. Magkalaki po yan. Magka-partner po yan. 3 po yan magkakapartner. Tamang bautismo, tamang pangalan, tamang pagtatala ng mga pangalan. Yan po ang 3 sangkap ng kaligtasan. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Uulitin po natin. Tamang bautismo, tamang pangalan ng iglesia, tamang pagtatala ng mga pangalan.
Yan po ang tatlong sangkap ng kaligtasan para makarating ka po sa ikalawang langit at mabautismohan ka sa pagiging born again. Mga kababayan, lahat po na religion dito sa Pilipinas, wala po akong nakita na taglay yan tatlong sangkap ng kaligtasan na iyan. Hindi rin po malalaman ng napakatatalinong mga tao maliban ipagkaloob ng Diyos. Ngayon, nakita na po natin, ipinagkaloob po yan sa Church of God Born Again Christians. Ituloy po natin panoorin ang video at liliwanagin natin, pilitin nating unawain ang mga sinasabi ng mga mangangaral na ganitong klase. Napakarami po dito sa ating bansa. Puro po silang ganyan, mga kaibigan. Ligaw po lahat ang mga iyan. Verse 9, nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. So malinaw po ang Panginoong Kristo nagpabautismo. So wala pong masamang magpabautismo sa tubig dahil ang Panginoong Kristo mismo pinakita niya na siya po ay nagpabautismo. At bukod po dyan, mga kapatid, ang pagbabautismo sa tubig, ibig sabihin po niyan, tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoong Kristo. Dahil ang pagbautismo sa tubig po, yan po ay utos ng ating Panginoong Kristo. Matthew chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So malinaw po, mga kapatid, ito po ay ginawa ng ating Panginoong Kristo at the same time ito po ay inutos niya hindi lang po sa mga alagad kundi sa atin din po na naniniwala sa Panginoong Kristo at nananampalataya sa Kanya. Kapag ikaw ay binautismuhan sa tubig, nangangahulugan niyan na pinapakita mo sa publiko o sa mga tao na ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Kristo. Pinapakita mo rin sa mga tao na sinusunod mo yung turo ng Panginoong Kristo. So once na binautismuhan ka, nagre-representa yan or nagpapakita yan na ikaw ay na kay Jesus na. So pinapakita mo to sa buong mundo, sa lahat ng mga tao na paligid sa'yo, na ikaw ay Kristiyano na, tagasunod ka na ng Panginoong Kristo. Puro paglulubog sa tubig ang bautismo na ipinapakilala ni Ian Akda, mga kababayan. Hindi po sumagi sa kanyang isip ang bautismo na nabubuhos na tubig. Mali po yun, mga kaibigan. Mali po yung bautismong lubog sa tubig na yan. Ngayon, sinabi po niya na kapag nabautismohan ka daw ng bautismong lubog sa tubig ay isa ka ng tagasunod ni Kristo. Mali po, mga kaibigan. Wala pong mababasa na ang Panginoon Kristo ay itinuro niya yung bautismong lubog sa tubig. Hindi po niya itinuro yan, mga kaibigan. Buong Biblia. Kung sino po gustong sumampa at i-challenge ako tungkol sa bagay na yan, pwede po natin pag-usapan yan. Wala pong turo ang ating Panginoon Kristo na bautismohan ninyo sila sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Wala po yan, mga kababayan. Kaya ang nagbabautismo ng lubog sa tubig ay mga ligaw. Sila po ang mahuhulog sa hukay. Mga bulag po yung kanilang nasusundan. Yan, ang aral na ito, mga kaibigan, ay aking nalaman at natutunan noong lumabas itong Church of God Born Again Christians na hindi pa naipapakilala, na ipapakalat sa Pilipinas ay pinatay na po ng Diyos si Brother Eli Soriano. Bakit po kaya ganon? Sapagkat hindi po pwedeng magkasabay ang kadiliman sa kaliwanagan. Hindi po pwedeng magsabay yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Ian Akda ay
isa ka ng tagasunod ni Kristo kapag binautismohan ka ng lubog sa tubig. Yan po ay aral na ligaw. Mali po yan, mga kababayan. Hindi po totoo yan. Sapagkat malinaw sa binasa ko kanina mula sa aklat ni Mateo, aklat ni Marcos, aklat ni Lucas, na binanggit mismo ng ating Panginoon Jesucristo na ang kanyang dugo sa bagong tipan ay mabubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at yan ay hindi na niya iinumin kundi sa pamamagitan ng ikalawang pagkakataon sa harapan ng kaharian ng Ama. Yan po, doon na po mangyayari yung pagka born again ng tao. Ngayon, mga kababayan, ang aking tinitindigan ay ang tamang bautismo na bautismo sa tubig na ibinubuhos sa binabautismohan. Hindi po yung ipinapakita ng video ni Ian Akda na inilulubog sa tubig. Mayroon din pong kahulugan yung paglulubog sa tubig na yan, mga kababayan. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay inataasan na sunduin ang mga bihag. Yung mga nabibihag po noon ay susunduin niya. Yan po ay binuhay silang lahat. Iniakyat niya sa langit lahat yan. Kasama po dyan yung nakapako sa krus. Bakit kasama po yan, mga kababayan? Meron siyang ginampanan sa krus na hiwaga. Tumindig po siya doon na may hiwaga. Bakit? Para maipakita sa atin lahat ngayon na hindi man nabautismuhan ang mga naunang tao bago dumating ang crucifixion na yan, ay lahat sila ay nangaligtas. Binuhay silang lahat. Kaya sinabi niya doon sa nakapako sa krus na sa araw na ito ay kakasamahin kita sa paraiso. Lahat po sila nakakakyat sa paraiso. Ngayon, mga kababayan, yung mga iyon ang mga naglilingkod sa atin. Kapag tayo umaakyat naman sa langit, doon nila tayo hahatulan naman kung saan tayo. Hahatulan nila tayo ayon sa ating mga gawa. Alin ang gawa natin na pinagbabasehan? Bautismo. Kung mali ang bautismo na ibinigay sa iyo dito sa lupa, nakalagay po sa Biblia, sa impyerno ka. Kapag tama ang bautismo mo dito sa lupa, maboborn again ka, aakyat ka sa kaharian ng Diyos. Yan po ay katotohanan. So yung pagbautismo sa tubig, ibig sabihin yan, pinapakita mo yung desisyon mo na ikaw ay sumunod na sa Panginoong Jesucristo. Narinig po natin ang sinabi niya, mga kaibigan, na sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo, yan daw po yung pagpapabautismo mo, na isa ka ng tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Mali po yan, mga kaibigan. Hindi ka tagasunod sa Panginoong Jesucristo kapag nagpabautismo ka ng bautismong lubog sa tubig. Bakit? Wala pong turo sa Biblia na tagasunod ka na pag napabautismo ka ng bautismong lubog sa tubig, sapagkat ang itinuro ng Panginoon Jesucristo ay mabubuhos na tubig, kahit isang basong malamig na tubig, na kasing linis ng inuming tubig. Yan po ang itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Yung sinabi ni Ian Akda na nakasunod ka na daw kay Kristo pagka nagpabautismo ka ng lubog sa tubig, mali po yan.
Dahil ba sa ang Panginoon Jesucristo ay binautismuhan ng lubog sa tubig, ay magpapalubog na rin ba ang tao upang makasunod? Mali po yan mga kababayan, sapagkat ang tama po, tandaan po ninyo ito, ang Panginoong Jesucristo ang huling inilubog ni Juan Bautista. Siya po ang huli. Upang maganap ang katwiran ay ang Panginoong Jesucristo ang siyang huling inilubog ni Juan Bautista. Alam po nilang dalawa yan. Alam po nilang dalawa. Alam ko rin po, nakasulat sa Biblia. Ikinalulungkot ko lamang po na hindi ko pa sasabihin ngayon sa inyo maliban may magtanong sa comment section. Mahalaga po yan na malaman ng lahat sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, na inilubog nga ang Panginoong Hesukristo sa bautismong lubog sa tubig, subalit siya na po ang huling inilubog ni Juan Bautista. Pagkatapos ng lubog sa kanya ay natuldukan na yung bautismo na lubog sa tubig. Tandaan po ninyo itong mga sinasabi kong ito. Dadating po ang panahon na maunawaan ninyo yan. Sa ibang banda, sa ibang panahon, isang apostol ng ating Panginoon Jesucristo, nung ang Panginoon Jesucristo ay nakapanhik na po sa langit, isang apostol sa ngalang Felipe ay nagbautismo ng bautismong lubog sa tubig. Yan po ang ginaya ng lahat ng mga ngaral na nagbabautismong lubog sa tubig hanggang sa ngayon. Walang nakaunawa sa kanila na yan ay masamang bautismo. Wala pong nakaunawa na yan ay masamang bautismo hanggang sa dumating po ang Church of God Born Again Christians. Ang tamang pangalan ng iglesia, ang pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan sa langit at sa lupa, yan po yun. Doon po nailakip ang tamang bautismo, tamang aral sa tamang bautismo, naging kalakip po dyan. At nakalakip din po dyan ang tamang pagtatala sa mga pangalan ng mga mababautismuhan. Ngayon mga kababayan, ang video na ito ay magsisilbing basihan ng mga susunod na generations, sapagkat kung hindi po ito sisirain ni YouTube, magsisilbi po itong pag-aaralan ng marami, sapagkat ito po ang kakaibang aral na lumabas dito sa daigdig. Nakasulat din po yan sa Biblia na mayroong kakaibang aral na lalabas. Ito na nga po yun mga kababayan. Ito rin po yung nakasulat sa Biblia na mga salitang hindi matututulan. Tamang bautismo. Hindi po yan matututulan mga kaibigan. Kahit sinong kaalit, sinong kadibate, hindi po nila matututulan ng mas higit kaysa tama. Ngayon mga kaibigan, yung sinabi po niya na kapag nagpabautismo ka daw ng lubog sa tubig ay isa ka ng tagasunod ni Kristo, kasinungalingan, sapagkat hindi niya pwedeng ituro na yun ang susundin mo dahil alam niya na siya ang pinakahuling ilulubog sa tubig. Ang purpose po niyan kung bakit siya ang pinakahuli
upang tuldukan yung paglulubog at ipakilala ang pagbubuhos. Tandaan po ninyo yan, upang tuldukan ang paglulubog at ipapakilala ang pagbubuhos. Ngayon, after the crucifixion, pagbubuhos na ang tama. Subalit, hindi pa masyadong malayo ang panahon na lumipas, nagbautismo si Felipe ng lubog sa tubig, kaya nailigaw na po ang marami. Nakasulat din po sa Biblia yan. Ngayon mga kababayan, ituloy po natin ang video at lalagyan natin ng reaksyon ang mga makikita natin na mali ni Ian Akda. Sa pagsunod mo sa Panginoong Kristo, syempre, sinasabi mo rin na wala ng balikan. Kumbaga, no turning back once na ikaw ay sumunod sa Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoong Kristo, hindi lang natin tinatago yan. Dapat pinapakita natin yan. Dapat maging proud po tayo sa mga nakapaligid sa atin na tayo ay tagasunod ng Panginoong Kristo. Hindi ka po tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo pagka nagpabautismo ka po ng bautismong lubog sa tubig. Yan po ang katotohanan. Hindi ka po tagasunod ng Panginoong Hesukristo kapag ikaw ay nabautismohan ng bautismong lubog sa tubig. Ikaw po ay isang karumal-dumal na tao sa paningin ng Diyos. Katotohanan po yan mga kababayan. Ang bautismong lubog sa tubig ay yan ang nakasulat sa Biblia na paggawa ng katampalasanan. Ang pagbabautismo ng lubog sa tubig ay sinasabi sa Biblia na gumagawa ng karumal-dumal na gawain. Isa pa pong tawag sa Biblia niyan ay gawang kasinungalingan. Yang bautismong lubog sa tubig. Ang gumagawa ng kasinungalingan ay Antikristo. Yan po ang mga kahulugan na nakasulat po sa Biblia. Tandaan po ninyo to mga kaibigan. Ang bautismong lubog sa tubig ay tinatawag sa Biblia na gumagawa ng kasinungalingan at Antikristo. Ayan po yan. Kayang patunayan ng Biblia yan mga kaibigan. Ngayon, hindi ko lang po maibigay muna lahat ang mga talata ngayon kasi nagpapasimula pa lang po akong magbukas ng tungkol sa mga topic na iyan. Kaya ngayon, itong si Ian Akda mga kababayan ay nagsasabi, nagtuturo ng kasinungalingan. Yan po ay karumal-dumal sa Panginoong Diyos. So ang pagbautismo po, nangangahulugan niya na tayo ay patay na po sa kasalanan. At tayo po ay inilibing na kasama ng Panginoong Kristo. At sa puntong ito ay babasa po tayo ng talata sa Biblia, ang Roma 6:4, dahil yan po ang mababasa natin tungkol sa segment ng video na kanyang sinabi mga kaibigan. Ganito po ang mababasa natin sa Roma 6:4. Tayo nga ay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Pause muna po tayo dito. Nabasa po natin sa 6:4 na nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ang bautismo sa kamatayan po na aking sinasabi kanina pa ay bautismong lubog sa tubig. Yan po ang tinatawag na bautismo sa kamatayan. Bakit po naging kalakip? Ang Panginoong Hesukristo ay binautismohan ng lubog sa tubig sa kamatayan. Kamatayan po nino? Kamatayan ng espiritu na nasa puso. Baka may magtatanong mga kababayan, namatay ba si Panginoong Hesukristo? Nakasulat po dyan, kalakip kayong lahat
na nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig ay nakalakip kayo, nakasama po kayo sa bautismo sa kamatayan. Maliwanag po ha, hindi po natin dinadagdagan iyan, hindi po natin pinipilipit, yan po ang nakasulat. Ulitin po natin, tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kayo pong mga nabautismohan ng bautismong lubog sa tubig ay nalibing. Kalakip niya, nalibing. Bakit kalakip? Bautismo po ng Panginoong Jesucristo na lubog sa tubig ay bautismo sa kamatayan yon. Ngayon, kung kayo naman ay nagpabautismo sa kamatayan, sa bautismong lubog sa tubig, ay naging kalakip kayo, naging kasama kayo sa pagpapabautismo ninyo ng bautismong lubog sa tubig. Nakalibing kayo. Ngayon mga kababayan, literal po ba na nakalibing na kayo? Hindi po. Alin ang nakalibing nung binautismohan ka ng bautismong lubog sa tubig? Yung espiritu mo, banal na espiritu na ibinigay ng Diyos Ama sa iyong puso mula nung ipanganak ka sa daigdig na ito. Yung Espiritu Santo na nananahan sa iyo. Kaya nga po sinabi sa Biblia na kayo ang templo ng Diyos. Ayan, may banal na espiritu sa loob mo, ng puso mo, na kapag binautismohan ka, nalibing na yung espiritu na yan dyan sa puso mo. Nakalibing na yan. O kung nakalibing, paano bubuhayin ito? Nakalibing na. Kapag binautismohan ka, nasumpungan mo, nakita mo yung tamang bautismo na bumubuhay sa mga patay. Ito na nga po ang sinasabi ko ngayon na nasa Church of God Born Again Christians lamang. Kapag yan ay binautismohan ka ng tamang bautismo, yung nangalibing na yan ay bubuhayin muli. Maliwanag po? Bubuhayin muli sa pamamagitan ng tamang bautismo. Kaya nga nakasulat sa Biblia na binubuhay ang mga patay. Ngayon, ito pong dapat ninyong unawain mga kaibigan. Kapag nagpabautismo ka ng bautismong lubog sa tubig, nangalibing ka na. Yung espiritu mo, nalibing na. Ngayon, puntahan po natin ang kwento ni Lucas tungkol kay Lazaro at ang mayamang lalaki. Bautismo sa tubig na lubog, na libing sa puso. Namatay ngayon ang iyong katawan, yung kaluluwa, namatay. Yung mayaman na ito, mayaman na lalaki, namatay. Siya ay inilibing. Alin ang inilibing? Yung kaluluwa, yung katawan na ito with flesh and blood, may buto at laman, inilibing sa grave. Yung espiritu na mula sa iyong puso ay papanhik sa langit. Ngayon, matagal ang panahon nung nabautismohan ka ng lubog sa tubig, nabubuhay ka ng mahabang panahon. Nakalibing doon yung espiritu mo sa iyong puso. Kaya nangalibing, nakalakip niya. Nakalibing po kayo. Ngayon, ituloy po natin yung 6.4 at unawain po natin na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Nabuhay uli. Binuhay si Kristo mula sa mga patay. Ganito po kung paano binuhay ng Diyos sa mga patay. Paglubog sa kanya ni Juan Bautista sa tubig, pag-ahon,
agad-agad siya pumunta sa tuyong lupa, nanalangin. Doon naman binuhay siya ng Ama. Binuhay siya ng Ama doon din. Ngayon, siya ang unang binuhay mula sa mga patay. Sinong gumawa nun? Ang Ama. Bumababa ang Espiritu Santo mula sa langit na parang anyo ng kalapati. Ayun na po yung binuhay. Naiintindihan po ba natin? Doon din, pagkatapos po ng bautismo niya kay Juan Bautista, pag-ahon niya, binuhay siya ng Diyos. Kaya may tinig mula sa langit, tinig ng Ama. Sa oras na iyon, ang Panginoong Jesucristo ay naging anak ng Diyos. Mayroon na po ba kayong narinig na ganitong mga aral sa mga ibang mga ngaral? Mula sa malalaking religions hanggang kay Brother Eli Soriano. May narinig po ba kayong ganyang aral? Malamang sasabihin ninyo na gawa-gawa ko lang. Hindi ko po kayo pinipilit. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, ituloy po natin ang pagbabasa. I-analyze po natin na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Yun na nga po yung katapos ko lang na kwento. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay bumubuhay ng mga patay. Ano po yun? Bautismong tama po yan, mga kaibigan. At gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Yan. Napakaganda po ang talata na ito dahil ginagamit na nila, makakalakad din tayo na born again ka na daw. Dahil nga sa pagkabautismo mo sa lubog sa tubig, na born again ka sa pamamagitan ng salita. Iba po ang paliwanag naman ni Brother Eli Soriano dito dahil napakarami pong talata na kokontrahin naman ang talata na ito. Sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos, binubuhay. Na kung uunawain lang po natin, bautismo na may kasamang salita, yan po yung bumubuhay. Ngayon, ang paliwanag ng Brother Eli Soriano ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon ka naman daw maboborn again. Ito na nga po yung matagal na nilang pinagtatalu-talunan. Mga kababayan, ituloy po natin sa 5. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan. Kalakip. Wangis, katulad nung kamatayan niya. Katulad nung paglulubog sa bautismo. Yan na po siya. Ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ano yun? Di pareho na yung binautismo, kawangis nung bautismo rin ngayon para sa mga pinatay ng bautismo. Yan po mga kababayan ha. Pag-aaralan po natin yan sa kalaunan, makakarating po tayo sa pagkaunawa sapagkat ito ay hindi nalingid sa atin lahat. Meron na po tayong tinanggap mula sa langit na aral tungkol sa tamang bautismo na iyan. Ang tamang bautismo na iyan ay yan ang puhunan po natin. Yan ang kalahati ng bautismo na nasa langit. Yan po yung bautismo dito sa lupa na unang pagkapanganak sa Espiritu Santo. At kapag natanggap natin itong unang pagkapanganak na tama, kapartner po nito, ang kalahati po nito, nandun kay Kristo sa langit. Kapag tama po dito, pagtatapatin natin, pagka magka-partner yan sila, matatanggap natin ang pagiging born again sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.
bubuhayin magmuli sa panibagong pagkatao na po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Colossians chapter 2 verse 12, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Sa puntong ito mga kababayan ay ating basahin ang binasa niyang talata sa Colosas 2:12 sapagkat ito po ay ating i-analyze mga kababayan para hindi po tayo mailigaw dun sa kanyang aral na ipinipilit na siyang paniwalaan natin. Ganito po ang ating mababasa sa Colosas 2:12 na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. Mga kababayan, ito po ang aking sinasabi. Kung bakit nangalibing nakalakip niya sa bautismo dahil inilubog ang ating Panginoon Jesucristo sa tubig na libing. Kayo naman po ay binautismohan ng lubog sa tubig upang ang inyong espiritu ay malibing sa inyong mga puso. Kaya kalakip na po doon. Now, na kayo naman ay muling binuhay, nakalakip niya. Yon. Bakit binuhay, nakalakip niya? Mayroon po kasing tamang bautismo na ginawa kay Panginoong Jesucristo mula sa langit, mula sa Ama, na kung ito naman ay matanggap mo ngayon, magiging kalakip ka rin niya na binuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos. Maliwanag po, pananampalataya, pagsunod sa tamang bautismo ayon sa paggawa ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Nandito na po ngayon yan mga kababayan, nandito na po sa Pilipinas yan, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. So, yung espiritu, hindi ka literal na patay. Yung kaluluwa mo, etong katawan na ito, yung kaluluwa, hindi ka literal na patay. Subalit, sinasabi ko na po sa inyo, kapag binautismohan ka ng bautismong lubog sa tubig, ay malilibing yung Espiritu Santo na nasa iyo, sa iyong puso. Ngayon, sa pamamagitan ng kagawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay, eto na nga po yung bautismo sa tubig na pwede kang ibangon mula sa mga patay na iyon. Bubuhayin ang espiritu man na yan. Balikan po natin ang kwento ni Lucas sa mayamang lalaki at sa Lazaro. Bakit si Lazaro po ang ginamit na tao nagginamit sa kwento? Sa kanya po kasi nanggaling ang tamang bautismo, yung istorya ng Biblia na yan. Kaya ang mga buhay, yung mga bata, sanggol, halimbawa, nabautismohan sa tamang bautismo, Seol ang kanilang kalalagyan. Nasa kandungan ni Abraham. Kayo naman na nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig, maling bautismo, Hades naman, malilibing po kayo doon. Hades naman kayo. Maliwanag po ha. Nakita na ninyo ngayon ang Seol at Hades. Dalawa po yan. Kapag ang tao ngayon nabautismuhan ng tamang bautismo, nasa Seol siya kay Abraham. Ngayon, kung ikaw ay nabautismuhan ng lubog sa tubig na bautismo, Hades ka naman. Ngayon, pag namatay si Abraham, napunta siya sa Seol. Namatay si mayaman na binautismuhan sa bautismong lubog sa tubig, Hades naman.
Ang kamukha po nitong kwento na ito, mga kababayan, ay yung binautismuhan ni Apostol Felipe na bating mayamang lalaki yun. Yan ang kamukha niyan. Mayaman nga, kaso bautismo tungo sa kamatayan, ang naibautismo sa kanya, wala pong halaga, kahit milyonaryo, kahit bilyonaryo pa yan. Wala kang maibabayad sa iyong buhay. Kaya tandaan po ninyo, kahit mayaman po kayo na nabautismuhan sa lubog sa tubig, walang silbi ang inyong kayamanan. Wala po kayong madadala. Maiiwan po lahat yan dyan. Kaya ngayon, mayaman ka man kaibigan, hanapin mo ang sinasabi kong ito. Dahil lahat ng kayamanan mo, maiiwan mo lahat yan. Ngayon, maisasalba mo ang iyong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tamang bautismo na ito. Walang kwenta po yung kayamanan mo. Katulad ng istorya ni Lucas at ng mayaman na lalaki. Tandaan po ninyo yan. Mayroong paghihirap sa kabilang buhay. Ngayon, mayaman ka nga rito. Sa kabilang buhay naman ay napakahirap naman ang kalagayan mo. Walang kwenta pala yung inipon mong kayamanan dito sa lupa. Kaya, kapag nakasumpong kayo ng mabuti, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Tanggapin ninyo yan. Wala pong bayad, sabi sa Biblia. Ang tinanggap mong walang bayad, ibigay mong walang bayad. Ang bautismo po ay walang bayad. Hindi po binabayaran yan, mga kaibigan. Ngayon, aanhin mo ngayon yung kayamanan mo na araw-araw mong tinitipon yan. Hanggang sa ikaw ay malagutan ng hininga na wala ka naman mapapakinabang kapag ka ikaw ay namatay na. Sapagkat ang iyong espiritu ay pinatay ng maling bautismong lubog sa tubig. Kapag ang isang tao po ay nabautismuhan sa tubig, yan po yung nagpapatunay na siya po ay bago na. Bagong nilalang na po siya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Hindi na po siya yung dati. Romans chapter 6 verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Malinaw po mga kapatid na napakahalaga talaga ng pagbabautismo sa tubig. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at talagang nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, napakahalaga po na gawin po natin ito. So ngayon maaaring tatanungin mo, bakit kailangan pa sa tubig bautismuhan? Meron pa bang ibang paraan ng pagbabautismo? Bakit kailangan involve ang tubig? Una mga kapatid, sa tubig binabautismuhan yung tao kasi ang Panginoong Kristo sa tubig din po binautismuhan at nilubog po siya sa tubig. So yun po yung nakita nating paraan ng pagbabautismo sa tubig. So wala na pong ibang paraan. Sabi nga sa Matthew chapter 3 verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Nakita naman po natin sa pagbautismo sa Panginoong Kristo, siya po ay nilubog kasi umahon po siya. Sa pamamagitan po ng pagbautismo sa Panginoong Kristo, yun po yung nagpapakita na dapat ganun din pong klaseng pagbautismo yung dapat gawin ng mga Kristiyano. At kung babasahin din po natin yung New Testament at yung mga pagkakataon doon, makikita po natin yung mga binautismuhan po, nilubog po sila sa tubig. So dapat po, ganun din po ang ating. Ang mga nagpabautismo daw po ay mga binautismuhan sila ng bautismong lubog sa tubig. Ganon din daw po dapat ang gawin natin, na magpabautismo rin ng bautismong lubog sa tubig. Tandaan po ninyo yan mga kababayan, mga kapatid. Papatayin po ang Espiritu Santo na nasa loob ng inyong puso pagka nagpabautismo kayo ng bautismong lubog sa tubig. Tandaan po ninyo yan. Ang sinasabi po ni Ian Nakda na yun din daw ang dapat gawin
Mali po yan mga kababayan. Papatayin po yan ng espiritu ninyo na nasa loob ng inyong puso. Papatayin po yan. Nakasulat po sa Biblia yan. Tinalakay ko na po yan kanina mga kababayan. Kung hindi nyo man nakuha, ulit-ulitin ninyo ang video na ito. Panoorin po ninyo ulit hanggang sa inyong ma-memorize. Hanggang sa makuha po ninyo yung mga mahalagang bagay na aking sinasabi mga kababayan. Tandaan po ninyo yan. Huwag po ninyong bibitiwan ang video na ito hanggat hindi nyo makuha yung mga mahahalagang bagay na aking sinabi ngayon. Ang pagbabautismo po ng lubog sa tubig ay tungo iyan sa kamatayan. Tandaan po ninyo, Roma 6:4. Ang gawin. Dahil yun po yung sinasabi ng Bible. Susundin lang po natin yun. At higit sa lahat mga kapatid, kaya sa tubig, pinabautismohan yung tao. Kasi po, ang ibig sabihin po ng baptize, kung babalikan po natin yung original word o yung root word ng baptize, ibig sabihin po niyan, to immerse in water or to dip. Ibig sabihin, ilulubog ka talaga. Yun yung ibig sabihin ng baptize. Kaya natin sinabing bautismo dahil yung salita niya mismo, ibig sabihin yun, paglubog sa tubig. Yun po ibig sabihin ng bautismo. Kaya po natin ginagawa ito sa tubig. So mga kapatid, ang pagbautismo po sa tubig, hindi po ito tradisyon lamang or ginagawa lang ng mga tao dahil nakasanayan lang. Wala pong ganun. Ito po ay mismong sinasabi ng Bible at utos po ng ating Panginoong Kristo. Kung paano gawin, sinabi niya po kung paano gawin to. Pinakita niya sa atin kung paano gawin. So dapat po, ito po ay sundin po natin bilang mga Kristiyano. Kung titignan po natin yung mga unang mananampalataya, yung mga unang Kristiyano na nananampalataya sa Panginoong Kristo, sila rin po kasi mismo ay nagpabautismo. Patunay po yun na sila ay talagang nanampalataya sa Panginoong Kristo. Acts chapter 18 verse 8. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. So ayon po sa binasa po natin, ang pagbautismo o yung paglubog po sa tubig, yan po yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas na. Once na binautismohan ka sa tubig, ibig sabihin yan, sinasabi mo sa mga tao na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at dahil sa Panginoong Kristo. Yun po yung main reason kung ba't nagpapabaptize ang isang tao. So mga kapatid, ito po yung malinaw. Ito po yung sagot sa tanong kung kailangan pa ba ng bautismo para maligtas ang mga tao. So mga kapatid, hindi po kailangan magpabautismo para maligtas ka. Malinaw po, magpapabautismo ka kasi ligtas ka na. Yun po yun. Sa puntong ito mga kaibigan ay nakarinig po ako at nakakita ako ng magkakontrang sinabi ng Ian Akda na ito. Sa una pong sinabi niya ay kapag nakapagpabautismo ka raw sa tubig ay ligtas ka na. Sa susunod na parte naman mga kaibigan ay hindi ka raw maliligtas ng bautismo. Ulitin po natin ang video mga kaibigan. Natin, ang pagbautismo o yung paglubog po sa tubig, yan po yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas na. Once na binautismohan ka sa tubig, ibig sabihin yan, sinasabi mo sa mga tao na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at dahil sa Panginoong Kristo. Yun po yung main reason kung ba't nagpapabaptize ang isang tao. So mga kapatid, ito po yung malinaw, ito po yung sagot sa tanong kung kailangan pa ba ng bautismo para maligtas ang mga tao. So mga kapatid, hindi po kailangan magpabautismo para maligtas ka. Malinaw po, magpapabautismo ka kasi ligtas ka na. Yun po yun. Yan po ang nakita po natin na maling turo ng Ian Akda na ito mga kaibigan. Dahil ang sinasabi po niya rito ay ligtas ka na bago ka magpabautismo. Kahit unawain po natin yung video niya ulit, panoorin po natin ulit. Yan po ang kanyang pinapalabas dito. Ligtas ka na bago ka magpabautismo, na yung bautismo raw ay yan lang daw nagpapatunay na ligtas ka na. Ang ibig po niyang palabasin dito mga kaibigan ay hindi mo nga kailangan yung bautismo na kasi ligtas ka na. Mali po yan. Ang bautismo
na tamang bautismo ay yan po ang kailangan upang maligtas ang tao. Subalit, yun pong kanyang bautismo po kasi na lubog sa tubig ay hindi makakapagligtas po yun. Ang dami na pong sekta ng religion na nagsasabing hindi daw makakapagligtas yung bautismo. Tama po, hindi makakapagligtas ang bautismong lubog sa tubig. Ang sinasabi ko po ngayon mga kaibigan ay ang bautismong tama, yun ang makakapagligtas. Nakalagay po dyan sa Mateo, Marcos at Lucas. Binasa na po natin yan kanina mga kaibigan. Ang bautismo po sa tubig ay yan ay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yan po ang senyales na kapag natanggap mo po yan at napatawad ang iyong mga kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng pag-asang maligtas. Subalit hindi ka pa po ligtas dyan hanggang sa hindi mo matatanggap ang ikalawang bautismo sa Espiritu Santo na gaganapin ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. Kaya wala pong makakapagsabi dito sa lupa na ligtas na. Andito pa lang sa lupa, hindi po yun. Ang mangyayari pong katotohanan dito sa lupa, kapag natanggap mo ang tamang bautismo, ikaw ay magkakaroon ng pag-asang maligtas. Dahil ang tamang bautismo na iyan, yan ang puhunan mo na upang maging mabuting tao, upang sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sumunod ka man ng lahat ng utos ng nasa Biblia, subalit hindi mo naman natanggap ang tamang bautismo, ay nagkakasala ka pa rin sa lahat. Nakasulat po yan sa Santiago 2:10. Tamang bautismo lamang po ang makakapagligtas sa tao. Sapagkat ang tamang bautismo dito sa lupa, may kapartner po yan nasa langit, nasa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga ngaral na ito, vlogger na ito, na si Ian Ekda, kapag yan ang pinaniwalaan po ninyo, malamang po maliligaw kayo, baka abutin pa kayo sa impyerno. May nakasulat po sa Aklat ng Buhay sa Bible, may nakasulat po, mayroong daang tila matuwid sa tao, subalit ang dulo nito ay kamatayan. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. Pero yung pagbautismo sa tubig, hindi po yan yung magliligtas sa'yo. Ang pagbautismo sa tubig, hindi po yan requirement para maligtas ka o mapunta ka sa langit. Wala pong sinasabi yung Bible na kailangan mo magpabautismo para maligtas ka. Kasinungalingan po ang sinasabi ni Ian Ekda na wala daw po sinasabi ng Biblia na kailangan mong magpabautismo upang maligtas ka. Kasinungalingan po yan mga kababayan. Sapagkat nakasulat po sa aklat ni Juan. Babasahin po natin ang John 3:5 mga kaibigan. At ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kaibigan. Ang nakasulat po dito na maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig. Yan po yung bautismo sa tubig. Yan po ang sinasabi ko mga kaibigan. Pero hindi po yan bautismong lubog sa tubig. Yan po yung bautismong ibubuhos na tubig. Kaya kasinungalingan po ang sinasabi ni Ian Ekda na hindi daw kailangan ang bautismo para sa kaligtasan. Yan po ang unang pagkapanganak sa Espiritu Santo. Ang pagkapanganak na una na iyan, yan po yung kapartner ng bautismo sa langit. Sapagkat yung bautismo sa langit, may kapartner dito sa lupa na tamang bautismo na kapag umakyat na ito sa langit, yung bautismo naman sa langit, ipapartner, magiging magkapartner sila para maging born again ang isang tao. Ngayon, kung mali ang bautismo mo dito sa lupa,
hindi ka na nga maboborn again sa langit sapagkat hindi magkatugma yung tinanggap mong bautismo dito sa lupa doon sa bautismong nakahanda na sa langit. Kailangan po yan magkatugma po sila, mga kababayan. Alam naman po kasi natin mga kapatid na ang paraan lang para tayo ay maligtas ay sa pananampalataya po natin sa Panginoong Kristo. Wala na pong iba. Hindi po bautismo o kung ano man po. Sabi po dito sa Acts chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So malinaw po mga kapatid, tayo po ay naligtas at maliligtas ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Wala na pong iba. Ngayon itong bautismo po, ito po ay simbolo lamang po na tayo po ay niligtas na. At tandaan din po natin, ang pagbautismo sa tubig, hindi po ito nililinis ang mga kasalanan ng mga tao. Ang naglilinis po sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Kristo, ang kanyang dugo, hindi po yung bautismo sa tubig. Simbolo lamang po to na tayo po ay nilinis na ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito ay pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your sunglasses. Introducing the revolutionary autofocus glasses, equipped with groundbreaking German optical technology. Simple lang po mga kapatid, kaya po tayo ay binautismuhan dahil po sa Panginoong Kristo. Dahil sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay, at higit sa lahat sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung dahilan kung ba't tayo binautismuhan. Babalik at babalik din po sa ating Panginoong Kristo. Hindi sa kung ano pa man pong mga bagay. Ngayon po, kung titingnan nga po natin, kung ang bautismo, kailangan yan para maligtas ka, hindi sana po itong kriminal na katabi ng Panginoong Kristo, hindi po siya naligtas. Alam naman po natin, itong kriminal na katabi ng Panginoong Kristo, makasalanan po siyang tao. At higit sa lahat, hindi po siya nabautismuhan. Pero dahil nanampalataya siya sa Panginoong Kristo, naniwala siya sa Panginoong Kristo, sinabi ng Panginoon na isasama siya doon sa paraiso or sa piling ng Diyos. So nakita po natin, ang pananampalataya lang po talaga yung magliligtas sa tao. Pero syempre mga kapatid, mahalaga pa rin po talaga yung bautismo. Kasi nga po, pagkatapos mong maligtas, kailangan pakita mo sa tao at sundin mo yung utos ng Diyos na dapat magpabautismo ka. Kasi po, dito po sa kaso ng kriminal na sinasabi ko nga po sa inyo na namatay pero nanampalataya sa Panginoong Kristo at napunta sa paraiso, wala na po kasi siyang pagkakataon na bautismuhan. Pero ligtas po siya. Pero kung tayo po, meron po tayong pagkakataon na magpabautismo at sinasabi nga po natin na nanampalataya tayo sa Panginoong Kristo, magpabautismo po tayo. Kailangan po natin yan. So bilang mga Kristiyano po, ang bautismo po dito sa tubig, ito po ay step lamang po sa ating buhay pananampalataya. Kung ang unang step, tatanggapin natin ang Panginoong Kristo, mananampalataya tayo sa Kanya, pagkatapos nun ano na. So may next step doon. So isa sa step na gagawin po natin is yung pagbautismo sa tubig. Pagpapakita po na tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Kristo sa publiko. Ngayon mga kapatid, kung iniisip mo ngayon, ikaw ay nananampalataya na sa Panginoong Kristo at hindi ka pa nababautismuhan, okay lang po yan. Kayo po ay ligtas na dahil sa pananampalataya niyo sa Panginoong Kristo. Ngayon kung may pagkakataon po na kayo ay mabautismuhan, mas maganda po kayo po ay mabautismuhan sa tubig. So mga kapatid, yun lang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po nalinawan kayo patungkol po dito sa bautismo sa tubig. At nawa nga po, nakita nyo na yung bautismo po, hindi po ito yung magliligtas sa atin. Hindi po ito kailangan para maligtas tayo. Mga kababayan, ang masasabi ko po, ngayon magtatapos na po ako sa pag-analyze ng video ni Ian Agdanayan. Mga kababayan, ligaw po ang kanyang aral. Mali po yan. Lahat po ng taong maniniwala at susunod sa kanyang mga aral na ganyan, mga kababayan, ay mapapahamak po sa kamatayan sa apoy. Sapagkat ang bautismo na sinasabi ko naman po ay bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kanya pong ipinapaliwanag, mga kaibigan, ay maililigaw niya kayo hanggang sa maipahamak niya kayo sa impyerno. Yan po ang katotohanan. Pag-aralan po ninyo mabuti bago po kayo sumunod sa mga itinuturo ng Ian Agda na ito, ay magsuri po muna kayo. Tayo po ay magtatapos na at ating pagpapasalamat
sa ating Panginoong Diyos na gumagabay sa atin sa pagsasaliksik ng katotohanan tungkol sa ating kaligtasan, mga kababayan.